Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda.
Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamunga ng lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating sa mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman na naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan na naghasik sa matabang lupa ang nakikinig sa salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at soon to be International Shrine ng ating patron na si Santo Padre Pio. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong umaga, ipaniliwanag ng ating Panginoong Hesus ang talinhaga ng magsasaka o yung maghahasik. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ang ating mga puso at buhay. Ang magsasaka ay hindi po nagtipid sa kanya paghahasik niya ng mga binhi, kung saan niya inihasik ang mga binhing ito, sapagkat nais niya po na lahat ay makatanggap ng buhay at pag-asa. Ngunit bakit hindi lahat ay namumunga? Ito ay sa kadahilan ng iba-iba ang kalagayan ng ating pagtanggap sa mga binhi, sa mga biyaya, sa salita. May mga tulad ng lupa sa daan. Narinig ang salita ng Diyos. Kahit tayo, naririnig natin ang salita ng Diyos sa misa, kung minsan sa live streaming, o kung minsan tayo rin ay nagbabasa, pero agad itong nakakalimutan. Ganyan po ang nangyayari kapag nasanay na po tayo sa katiwalian, sa hindi pagtupad sa ating mga katungkulan, o kapag may pinapakinggan natin o mas pinapakinggan natin ang mga chismis at dikta ng sarili kaysa sa katotohanan. Ang kawalan ng malalim na pagkaunawa at pagpapahalaga ay nagiging dahilan po para agad itong manakaw ng masasama. Mayroon din pong tulad ng mga binhi na nasa lupa na may bato. Masaya at mabilis tumugon
noong una, pero walang malalim na ugat. Kapag dumarating na ang mga pagsubok, kapag pinagbabawalan na tayong gumawa o tumulong sa ating kapwa, nawawala na. One time sa amin po sa New Manila, sa aming student friary, nung panahon ng pandemic, ang barangay, pinagbawalan kaming magbigay ng mga pagkain dahil ang mga mayayaman naming katabi, sila daw ay nagugulo. Titigil ba kami magbigay? Di po kami tumigil. May mga pagkakataon din kung tayo ay nawawala ng trabaho o pinagtatawanan na ang ating paniniwala. Huwag kayong pumunta dyan sa pilgrim na church. Ano makukuha nyo? Katulad na lamang sa pagpunta natin dito sa Padre Pio. Ang iba sasabihin, bakit kayo naniniwala? Pero sa ating pananampalataya sa Panginoon at ating pananalig sa intercession ng ating mahal na patron, marami naman pong gumagaling. Pero marami nagsasabi rin na walang siyentipikong basihan. Pero ang nagpapagaling sa atin ay ang ating pananampalataya. Pupunta pa rin ba tayo dito sa lugar na ito kung tayo pinagtatawanan na? Sa ating pananampalataya, dapat tayo ay maging handa. Yun lamang ang gusto ng ating Panginoon. Pero sa ating lipunan, marami ang nagpapakita ng pananampalataya kapag maayos lamang ang lahat. Pero pag ito'y nawawala, kapag nangangailangan na ng paninindigan. At mayroon ding lupa na tinutubuan ng tinig. Naririnig at tinatanggap ang salita, pero unti-unti itong natatakpan. Meron namang ugat, no? Meron namang pagnanasa. Sa mga pagsubok, andun naman. Pero may gradual. Gradual na maalis ang ating pananampalataya. Ang pag-aalala kung paano bubuhayin ang pamilya, ang pagnanais na yumaman agad at magkaroon ng kapangyarihan, at ang labis na pag-iingat sa ating sarili. Na kung minsan, okay naman po na ingatan ng ating sarili. Okay naman po na ating alagaan ng ating pamilya. Pero may mga pagkakataon, tayo ay kinakain ng sistema na kung minsan tayo ay nagiging alipin na ng salapi. Sabihin natin, kailangan ko nitong perang ito. Pero ang trabaho ay tumapat sa linggo. 1 oras na lang ang ating ibibigay, di na natin maibigay. At kung minsan, dahil nga nasasanay na tayo, linggo-linggo na palang nangyayari. Naumpisahan natin sa 1 linggo lang, tapos naging 1 buwan na, tapos naging 3 buwan na, tapos nahulog na tayo sa sistema ng mundo. Ang mga ito ang mga tinig na pumipigil sa salita ng Diyos para tayo lumago. Nakikita natin ito lalo na sa mga namumuno sa atin. Inuuna ang sarili kaysa sa bayan. Alam ko po, nanonood po kayo ngayon ng impeachment, no? Ang daming mga pangyayari. Sino po ba talaga ang kanilang pinagsisilbihan? Harinawa, ang hustisya ay manaig upang maibalik, may balik sa mga tao, sa bayan, ang pangangalaga at hindi nang iilan. Meron pa pong mga nag-hoarding. Naranasan na natin ito ng mga nakaraang taon. Ang presyo ng sibuyas, napakataas, itinatago lang pala
itinatago lang pala habang ang iba ay nagugutom. Di na makapagkisa kasi kulang. Kulang ang panlasa, walang sibuyas, panay bawang na lang. At sa ating sarili, kapag mas inaalala natin ang ating kinabukasan kaysa pagtitiwala sa Diyos at pagtulong sa ating kapwa. Sa kabila ng mga naunang nabanggit, mayroon pa rin magandang balita na inihahatid ang taninhagang ito. Ang mga binhi na ihasig sa mabuting lupa. Sila ang mga nakikinig, nakakaunawa, at pinag-iingat ang salita at higit sa lahat, isinasabuhay. Merong paggawa, merong pagbabago. Kaya ating narinig ang salita ng Diyos ngayon, no? O sa bawat misa na ating narinig ang salita ng Diyos, dapat po ang hamon sa ating lahat ay magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng gawa, pagkilos sa salita na tayo pwedeng magmahal ng ating kapwa. Sapagkat sa ating kapwa naman natin ipinapakita ang tunay nating pagmamahal sa ating Diyos. Ang mga taong ito na nakakatanggap ng salita ng Diyos sa mabuting lupa, sila ang marunong magtiis. Sila yung marunong magsakripisyo. Katulad na lamang ng ating mahal na patron na si Santo Padre Pio, na huwaran ng pagtitiis. Makikita rin po natin ito sa mga manggagawang matapat. Ang mga namumuno na may katapatan, ang mga magulang na nagtuturo ng kabutihan, at ang mga kabataang handang maglingkod. Ang kanilang buhay ay patunay na ang salita ng Diyos ay hindi nawawalan ng bisa. Sana ang salita ng Diyos ay manahan sa ating puso at ating isipan at magbunga ng paggawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon na iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan.
sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Amanahing banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin
namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Ngayon magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsuupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle
ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puna ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal ng deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambayan ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Karagdagang patalastas, paalala po sa ating lahat na maging mapagmatiyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw. Ang mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, mga senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmamalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahinahinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at kapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaya tayong lahat, taglay ang kapayapaan.
Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkaling at tabag. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang